Sa unang tingin, isa lamang itong sasakyan. Makulay, maliit at tila pangkaraniwan. Ngunit sa likod ng bawat biyahe nito sa mga kalsada ng Cavite, may mga kwentong hindi basta nakikita. Mga kwentong puno ng pangarap, sakripisyo at ang realidad ng buhay. Ito ang mundo ng baby bus. Isang mundong ating susuriin at ating uunawain. Taong 1936, tuluyan nang natapos ang linya ng mga tren sa Cavite dahil sa patuloy na pagtaas ng demand sa pangtransportasyon. Sinimulang gamitin ang mga minibus or baby bus bilang pampublikong sasakyan noong 1960 na madaling kinagiliwan ng mga commuter dahil napapadali nito ang pagbaba at pagdakay sa ruta mula Cavite, Baclaran at Cavite to Manila. Sa unang tingin ay aakalain mong isang normal na tsuper lang si Kuya Tom. Ngunit malalim pala ang kanyang kwento. Nakilala namin si Tomasito Lapid Jr. o mas kilala nila bilang Kuya Tom. Si Kuya Tom ay 56 na taong gulang na at dating isang tsuper ng baby bus. Ngunit sa kasamaang palad na aksidente ito kaya hindi na makagawang magmaneho. Ang buong pangalan ay Tomasito Lapid Jr. Tawagin mo na lang akong Tom, Kuya Tom. Kuya Tom. So si Kuya Tom, guys, nakikita natin meron siyang tungkod dahil nga daw nadulas po kayo, di ba? And yun po yung dahilan kung bakit hindi siya nakakapasada ngayon. Ano pong ginagawa niyo dito ngayon sa terminal, Kuya? Bali, naging empleyado ako ng terminal. Tumutulong ako sa mga drivers na ayusin yung pila, yung mga pasahero. Dito na po kayo natutulog or may bahay po kayo? Taga Manuela ako. Ang wife ko ay taga Noveleta. So, dito na rin talaga. Dito na rin ako nagpapalipas ng gabi. Ilan po yung, may mga anak po kayo, Kuya? Meron. Ilan po? 6. Dekada pa. Nagsimula kami dito 2010. 2010. So matagal-tagal na dito si Kuya Tom at nabanggit sa amin ni Kuya Tom na nakapag-college po kayo, di ba? Ano po yung course niyo ulit, Kuya? Ang mass communication. Yes. Ano po doon? Journalism or broadcast? General. So, General. both yun. Both journalism tsaka broadcasting. Yes. So ano po yung parang lesson na mabibigay niyo po sa amin as a student? Kasi po yung mga manonood po dito is pang estudyante. Ano po yung pinaka natutunan niyo sa buong buhay niyo po dito sa mundo? Kailangan talaga natin sa bawat isa sa atin ng edukasyon. Kasi, although mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, talagang struggle ang gagawin mo. Pag wala kang edukasyon, wala kang mapupuntahan talaga. Katulad ko, nung nasa prime age ako, trabaho ko sa abroad for 15 years. So, pagdating ko rito, wala akong makita talagang trabaho. Ayaw nila akong ipasok kasi overqualified ka, gano'n, kahit na anong trabaho. So, kung wala kang edukasyon, hindi flexible yung kakayanan mo. So, doon ka lang, stick ka lang sa isang trabaho. So, nag-call center ako. Ngayon, medyo umiidad na ako. May driver naman ako. So, ganun. Kaya edukasyon talaga ang kailangan natin dito para manatili tayong maging provider tayo ng pamilya natin, mabili natin yung
kailangan natin. Pero kuya na nabanggit nyo po na nag-call center kayo sa isang agency. Bakit po parang hindi nyo siya pinatuloy at mas pinili nyo po dito na lang kayo sa terminal imbis na doon na lang mas magaan ang buhay doon sa call center? Oo nga, kasi hindi ako masaya sa call center. Toxic, mahirap ang trabaho. Uwi ka umaga, tapos matutulog ka, gigising ka na naman. So, yun lang ang magiging buhay mo. So, minsan nga, hindi na kami nagkikita ng mga anak ko eh. Kasi pagka uwi ko na umaga, wala sila. Pag aalis ako ng gabi, tulog na sila. So, hindi maganda. Although, yung financial stability mo nando doon. Pero, hindi ako naging masaya dun eh. Dito naging masaya ako kahit kumikita ako ng konti. Anytime puntahan ko sila. Pwede. Ano ba po para sa inyo ang gusto nyong ma-achieve sa buhay? Wala naman, live your life lang. Kung anong binigay sa'yo ni Heavenly Father, nagtrabaho ka rito, live your life lang. Na hindi ka sagabal sa ibang tao, hindi ka nakakagawa ng masama sa ibang tao. Basta patuloy lang. Ano pong nais yung isang mensahe sa gobyerno? Bilang isang bansa na kabilang sa third world country, so ang imimensahe ko sa gobyerno ay pangalagaan ng mamamayan. Kung tumaas ang bilihin, bigyan niya ng subsidiya katulad ng ang mga driver makakatanggap ng ayuda next week na 5,000. Alam ko, napakaliit doon para sa isang driver pero malaking tulong yun para sa pamilya. So, ganun lang. Kung anong epekto ng ibibigay ng digmaan, ng pangdaigdigan, kailangan mamamayan pa rin nakatutok ang gobyerno. Kapakanan ng mamamayan, katulad yan, mataas ang gas. Yung iba, hindi na bumabiyahe. Pero may mga operator o may may-ari ng bus na pinababiyahe nila ang kanilang mga drivers para sa kapakanan ng mamamayan. Sino magta-transport sa kanila? Sino ang magsasakay sa kanila? Sino ang maglilikas sa kanila sa dapat nilang puntahan? Kaya napakahalaga po na dapat inuuna ng gobyerno ang mga katulad po ninyong drivers sapagkat napakalaki pong tulong nila sa Pilipinas at sila po ang nagiging dahilan para makapunta po tayo sa iba't ibang mga lokasyon na ating dapat puntahan. Sige kuya, dahil sabi niyo po, isa kayong mascom, paano po kayo magbalita bilang isang journalist or isang broadcast? Okay. Eto na. Magandang tanghali, nandito tayo ngayon sa Sapote Plaza at sa kasalukuyang ini-interview ng mga estudyante tungkol sa pagiging driver, kahalagahan ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Napakagaling ni Kuya. Ay, isang mensahe na lang po, huling mensahe po. Hindi lang po sa kabataan, kung hindi sa bawat Pilipinong nakakapanood nitong interview namin sa inyo. Ano po ang gusto nyong o nais nyo pong sabihin para sa kanila? Para sa mga kabataan, pagpatuloy nyo ang pag-aaral dahil napaka-importante ng edukasyon. Lalo na dito sa bansa natin, hindi naman tayo bansang mayaman, kabilang tayo sa mga bansang mahirap. So, pagpatuloy nyo lang edukasyon nyo, yung ina-achieve nyong goal, makukuha nyo yan kapag pinagtsagaan nyo, pinagsikapan nyo. Sa pagpunta namin sa Cavite City, nakilala namin si Kuya Ricardo. 5 taon na siyang namamasada para sa kanyang asawa at anak. Magandang umaga po. Ano po yung pangalan po niyo? Ricardo Ribas. Ano po yung pinakamahirap na bahagi sa trabaho niyo na hindi po nakikita ng mga ilang pasahero? Yung pasero, hindi nakikita. Opo. Rudo, ang hirap din biyahe.
Ilang taon na po kayo nagtatrabaho bilang bus driver po? Dito 5 po years. sa lugar. 5 years. Yung Ilang lugar taon na? niyo po. Stanford. Rosario. Stanford. Dati po ba kayong napakasalamuhan ng mga pasaway na pasahero? Meron din. Ano po yung mga experience niyo dun sa mga pasahero? Isa hindi namin sinasagot. Sila na lang kasi para ano eh. Kasi iba kasi mga pasero ngayon eh. Pag sinagot mo kasi kahit sila may mali, tama pa rin sila. Mga hanggang anong oras po kayo nagsisimula sa biyahe? Alas 5 na madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Magaraya ako alas 10 ng gabi. Ano po yung nagtulak sa inyo para pasukin yung trabaho po na to? Pamilya at saka anak. Noong mga nakaraang linggo, patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gera sa silangan na nakaapekto sa supply ng Pilipinas. Sa paggalaw ng presyo ng mga pagkain, kuryente at mga bilihin, sino nga ba ang tunay na apektado sa nangyayari sa mundo? Isa lang ang sigaw ng bayan. Paano na kami? Paano na tayo? Sa Pilipinas, tumataas ang presyo ng gasolina dahil umaasa ito sa inaangkat na langis mula sa ibang bansa. Dahil dito, naapektuhan ang presyo ng gasolina ng mga pangyayari sa pandaigdigang merkado tulad ng kakulangan sa supply at mga alitan sa mga bansang may malaking produksyon ng langis. Kapag tumataas ang presyo ng krudo sa mundo, tumataas din ang presyo ng gasolina sa bansa na nakaapekto sa transportasyon at presyo ng mga bilihin. Sa patuloy na pag-ikot ng gulong sa mga kalsada ng Cavite, nananatiling buhay ang kwento ng mga bus driver tulad ni Kuya Tom at Ricardo. Mga taong tahimik na nagsusumikap upang maitawid ang kanilang pamilya sa araw-araw. Sa bawat biyahe, hindi lamang mga pasahero ang kanilang dinadala, kundi pati ang mga kanilang mga pangarap, sakripisyo at pag-asa para sa magandang kinabukasan. Maaaring magbago ang mga sasakyan at ang sistema ng transportasyon sa paglipas ng panahon. Ngunit ang dedikasyon at tiyaga ng mga driver sa lansangan ay mananatiling mahalaga, bahagi ng buhay at paglalakbay ng maraming Pilipino.